Nais ni Kuya Jesus, pusong mapagpakumbaba at hindi mayabang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili, matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga nangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita." Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Mga bata, alam niyo ba ang mga palatandaan ng taong mayabang o mapagmataas? Una, hindi siya umaamin ng mga maling ginawa. Sa halip na umamin, isisisi niya ito sa iba. Ikalawa, mahilig siyang manlait o ipagmalaki ang mayroon siya at ang kanyang mga ginawa. At ikatlo, magaling ang tingin niya sa kanyang sarili, kaya hindi siya marunong makinig sa payo ng magulang, guro at ng iba pa. Sa ating kwento, ipinapakita ni Kuya Jesus ang dalawang uri ng tao, isang mayabang at isang mapagpakumbaba. Habang ang publikano ay malungkot na inamin ang kanyang pagkakasala at hinihingi ang awa ng mahabaging Diyos, ang Pariseo naman ay punong-puno ng yabang sa kanyang panalangin. Kaya naman, ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. Hindi nakita ang sariling pagkakamali at ang nakikita ay ang pagkakamali ng kanyang kapwa. Sa turo ng simbahan, sinasabi sa atin mga bata na ang kababaang loob ay pinakakailangan sa panalangin. Ibig sabihin, bago tayo mapalapit sa Diyos, dapat muna tayong maging mapagpakumbaba. Alam nyo mga bata na ang kahulugan ng salitang humility o kababaang loob ay mula sa lupa. Sa Biblia, sa aklat ng Henesis, mababasa nating ginawa ng Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningihan niya ito at nagkaroon ng buhay. Nangangahulugan ito mga bata na ang pagiging mapagpakumbaba ay nagpapanatiling nakatapak sa lupa kung saan tayo nanggaling. Ibig sabihin nito, hindi mataas at magaling ang tingin natin sa ating sarili at mababa naman ang tingin sa iba. Ang pagiging mababang loob ay nagpapaalala sa atin na kung wala ang Diyos sa buhay natin ay wala tayong magagawa. Lahat ng mayroon tayo, buhay, talino, talento, yaman at kalusugan ay galing sa Diyos mula sa kanyang kagandahang loob sa atin. Kaya naman wala tayong ipagyayabang na anuman. Ang pagiging mababang loob ay nagdadala sa atin upang palagi tayong magpasalamat sa Diyos sa panalangin. Ang kababaang loob ay nangangahulugan din mga bata ng pagkilala sa ating mga kahinaan. Ibig sabihin, kung nagkakamali ang iba, tayo rin ay may sariling kahinaan, dahilan para tayo ay magkamali rin. Ang pag-amin sa sariling kahinaan natin ay magandang pagkakataon upang umasa at hingiin ang tulong ng Diyos at hindi ang mag-isip na mas espesyal tayo kaysa sa iba.
Ang kababaang loob ay nagtuturo rin sa atin na matutong unawain ang iba sa kanilang kahinaan at maging mapagpatawad sa kanilang pagkukulang. Pusong mapagpakumbaba ang nais ni Kuya Jesus para sa atin mga bata at hindi isang pusong mayabang. Ang kababaang loob ay isang katangian na tunay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya't ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo ngayon ay iwasan ang pagiging mapagmataas. Bagkus ay sikapin nating maging mababang loob araw-araw. Paano tayo mananatiling mapagpakumbaba? Una, laging alalahanin na anumang kabutihan na ating ginagawa ay hindi natin maaaring ipagmalaki. Lahat ay galing sa Diyos. Ikalawa, huwag ituring ang sarili na mas magaling o mas mabuti kaysa iba dahil may mga kanya-kanya at natatangi tayong kakayanan. At ikatlo, kilalanin nating tayo ay may kahinaan bilang tao, kaya't kinakailangan natin ang habag ng Diyos at ang tulong ng ating kapwa. Hingin natin ang tulong at gabay ng Diyos sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Gayon din, hingin natin ang tulong ng ating kapwa, lalo't higit sa mga panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa.